everyone, good morning, Sir Neff. This is Team Matrix Protector, and I'm here today to perform the functionality testing. So first, let's start with Add Advisor. Dito sa Add Advisor, meron tayo this testing prefix will add advisor to verify that the prefix add advisor process function correctly and the database reflects the advisor. So mag-try tayong mag-add ng isang advisor. So first, click the add advisor and fill all these fields. So, pipindutin natin itong save all. Then, as you can see, na-add na natin yung isang advisor, which is si John Gibson Busky. And proceed tayo dito sa pag move to trash ng isang advisor. Sa pag move to trash ng isang advisor, kailangan natin pipindutin itong checkbox sa gilid ng advisor para ma-move natin siya into trash. Kaya natin siya i-move kasi inactive na siya. So, click the checkbox and move to trash. Then, merong notification na lalabas na are you sure you want to archive one advisor? Just click confirm and they automatically move the advisor into trash. Second is archive. To archive a advisor, same process din dun sa move to trash. Kailangan mo lang i-click yung checkbox sa gilid tsaka i-restore. And that's it. So kita natin si John Gibson Busky na restore natin dito sa table ni prefect. And dito naman sa advisor information, makikita natin sa advisor information once i-click mo yung name nya. So dito makikita natin yung advisor ID, section nya, grade level and contact information. Sa advisor information, this test case verifies the functionality of viewing an advisor complete information from the advisor management module. It ensures that when an advisor record is selected, all related details are correctly retrieved from database and displayed to the user. So let's proceed to add parent. Dito naman sa add parent is same process din yun sa pag-add ng advisor. So, click mo lang itong add parent sa gilid, then pipilapan mo lang lahat ito. So, for example, select order, and pagkatapos lahat mo mapilapan nito, click mo lang yung save all. Ito, sa nakikita natin
naka-add tayo ng isang parent. Pwede rin tayong mag-add ng dalawang parents sa isang form. Ganito. Save. So nakikita natin dito sa table, yung dalawang parent na in-add natin is nandito na sa table ni prefix. And proceed tayo dito sa move to trash. Same din kanina dun sa advisor. Kapag mag-move ka ng isang parent, kailangan mo rin itong pindutin yung checkbox sa gilid ng kanyang name para ma-move mo yung isang parent. So, click the checkbox and move to trash. Confirm. Okay. As you can see, nawala yung parent na ni-move natin kanina. So, dito naman tayo sa archive. Sa archive parents naman, makikita natin dito yung mga na-archive natin na parents, which is si Jonathan Tindoy. Ito yung na-archive natin kanina na pwede rin natin i-restore or delete permanently. So, dito sa archive, pwede natin siya i-restore. Ang process ng pag-restore is click mo rin itong checkbox sa gilid, then click restore and confirm. Okay, so nakikita natin si Jonathan Tindo is na-restore siya. Nandito na siya sa prefix table. Pwede din tayo mag move to trash ng multiple. Pwede din tayo mag-restore ng multiple din. Okay. So, let's proceed to parent information. Same din kanina. Nakikita natin yung information pag i-click natin ang name ng isang parent. So, just click and ito lahat yung mga information ni parent. Nakita dito ang kanyang name, parent ID, sex, relationship niya sa bata, date, birth date, kung kailan siya pinanganak, and contact number. Punta muna tayo dito sa add student. Sa pag-add naman ng student, same din sa pag-add ng parent at advisor. Click mo rin itong add student. Fill all these blanks. Let's say female 1, 2, 6 address, contact number, parent. Dito sa parent is natin dito dito sa kanyang advisor, lagyan din dito is
Tapos mo fill up ang lahat, click mo lang yung save all sa gilid. So nakikita natin si Sian Zaliring is na-add natin dito sa table ni Prefect. Sa lahat ng mga students na in-add niya, nandito lahat. Tapos sa archive, dito sa archive students, walang archive kasi walang archive na student kasi nga wala pa tayong na-move na student ito trash. So mag-move tayo ng isang student up dun sa trash. So click natin ito si Sian Zaliring, move to trash, confirm, and dito sa archive students makikita natin siya. Makita natin dito yung status niya na inactive na. Kaya natin siya na move kasi inactive student na siya. So pwede rin natin siyang restore, pwede rin natin siyang i-delete na permanently. Let's restore muna natin to. Punta tayo dito sa set appointment. Sa pag-set naman ng appointment, kinakailangan pipindutin mo rin itong checkbox sa gilid na kailang mga names. For example, ito si Daniel Ramos. Click appointment. Dito sa appointment, makikita natin yung appointment date at appointment time. So lagay natin dito yung appointment date. 12:31:25, then 10 a.m. So just click create appointment para makita natin sa yung mga appointments nila. Punta tayo dito kay Prefect, dito sa violation, click natin tong violation appointments. So nakikita nyo dito yung pinili natin student na may appointment is si Daniel Ramos. So ito siya, yung date ng kanyang appointment is December 31, 2025, 10 a.m. Naka-schedule na ito, kaya meron na siyang appointment. Dito naman sa student information, balik tayo dito sa student. Just click mo lang yung name ng student at automatic na lalabas yung information niya, ang student ID, birth date, and contact details. Dito naman sa pag-add ng violation, pag-add tayo ng violation gamit si Prefect. Asip ako si Prefect, mag-add ako ng violation. So lagay natin dito yung violator. Ito dito si Samantha, and an offense niya is inappropriate use of social media. Lalagay ko ng sanction is verbal. Lagay rin tayo ng date and time. So 12:31 times 10. So incident details, maglagay rin tayo. And click add to summary. So makita natin dito sa gilid sa violation summary, nakita natin yung violator na si Samantha Cruz. Ang offense niya inappropriate use of social media. Sanction din niya nakikita rin natin dito ang verbal warning. Kita natin yung date and time and incident. So para pag-add ng violation, click lang yung save all records. Automatic na itong masuccess at papunta doon sa table ni Prefect. So nakikita nyo si Samantha Cruz is nandito na. Kita nyo yung incident, yung offense type, sanction, and date.
Pero ang kanyang status is pending pa kasi wala pa namang appointment. So, dito sa add violation is this test case verifies that an authenticated prefix can successfully add a new student violation record to the system with valid data, ensuring proper validation, database storage, and user feedback. So, punta tayo dito sa archive. Dito sa archive, pili muna tayo ng mga students. Move natin. So, pag-click mo ng archive, makikita mo lahat ng mga students na na-move natin kanina. Ito si Miguel, si Angelica, si Sayan. Pwede natin ito sila lahat i-delete permanently. Pwede natin i-restore. So, tayo dito sa restore. Sa pag-restore ng student, click mo lang yung checkbox sa gilid. Kung gusto mo sila lahat yung i-restore mo, just click select all. Kung hindi naman, just click checkbox sa gilid ng kalang mga names. For example, dalawa. I-restore ko yung dalawa. Okay, successful. So, nakita natin si Miguel at si Angelica. Na-restore natin siya sa prefix table. Makita natin siya, ngayon status niya active. And then create anecdotal. So dito naman sa create anecdotal, si prefix is maka-create ng anecdotal. Pag create ng anecdotal, click mo lang yung checkbox sa gilid ng kanilang mga names. For example, si Samantha Cruz. Click mo sa Samantha Cruz and create anecdotal. So nakalagay dito is meron tayong solution and recommendation. Maglagay tayo ng solution dito. So dito naman sa create anecdotal, makita natin pwede natin siyang i-okay. Then pwede natin siyang i-print records. So pag-print ng records, madali lang. Create mo lang dito, automatic may lalabas na print record or okay. So click natin itong print records. So dito sa print records, naka new tab siya. Makikita natin dito yung student information, ang solution implemented, and recommendation. Meron din ditong student name and signature, parent guardian signature, and prefix of discipline in charge. So tayo dito sa print to PDF. This scenario tests the functionality of generating and downloading the offense and sanction reports as a PDF file. To ensure that the system accurately converts and downloads the display offense and sanction records into properly formatted PDF report. So dito sa offense and sanction, pwede tayo mag-print lahat itong mga offense and sanction, mapiprint natin into PDF. So okay, let's proceed. So dito naman sa offense and sanction, lahat ng offense and sanction dito is mapiprint natin to PDF. So lahat itong tardiness, incomplete homework, lahat ito makikita natin sa pag-print. So click natin itong print PDF. Successful. Para makita natin yung print, open nyo lang sa gilid. Ito tardiness,
lahat ng offense doon nakita natin sa table is makita rin natin dito lahat pag print. And then pag export naman, pwede rin tayo maka-export lahat nitong offense and sanction, may export rin natin. So click natin itong export sa kilid and open na natin. Ito, so makikita nyo na-export natin siya dito sa Excel. So pwede tayo maka-edit ito, pwede tayo maka-type, depende kung anong ano. So sa export is the scenario test, the functionality test of exporting the offense and sanction records into an Excel file for record keeping or reporting purposes. To verify that the system correctly exports and download all displayed offense and sanction data into a structured Excel file. So proceed tayo dito sa print reports. Dito naman sa print reports, lahat ng mga record dito is mapiprint natin. Pwede natin itong i-export. Ito pwede din natin i-export sa PDF or export to CSV. Open natin. So ito makikita natin dito sa Excel na export natin. Hindi lang yan, ito talaga lahat. Export natin yung iba para makita nyo talaga kung gumagana ba or hindi. So, export, try natin lahat para makita nyo. Ito export to PDF. Ito lahat talaga makikita nyo. Rin kompleto ito lahat, kung ano yung nandoon, kung ano yung nandito sa pag-print, meron din dito, nandito sila lahat. So try natin lahat para makita nyo talaga. Ito okay, nag-loading pa. Lahat ito is ma-export talaga natin sa PDF. Makita natin dito pag export natin lahat. Okay, proceed tayo dito sa add complaints. Ito naman sa pag-add ng complaints, click lang natin itong add complaints. Lagay natin itong complainant. Lagay natin dito Joshua. And sa respondent naman is Samantha. Lagay tayo dito ng offense and sanction. So dito naman sa complaint summary, makikita natin si complainant, si respondent, and offense sanction. Makikita natin dito lahat. Si complainant is Joshua Reyes, si respondent si Samantha Cruz, kanyang offense is inappropriate physical contact. So lahat to makikita natin dito sa summary, and click lang yung all, save all records. Okay, so nakikita natin na-add na natin, naka-add tayo ng isang complaint. Ito si Joshua Reyes, ang complainant, and respondent si Samantha Cruz. So dito sa export
report as PDF or CSV. So ito yung kanina dito. Lahat talaga ito is print natin. Ito. Export natin yan. Export PDF to CSV naman. Ito. So, nakikita nyo naman, di ba? And proceed tayo dito sa failed login prefix account. So, dito naman sa failed login prefix account, log out muna tayo. So, dito sa field login prefix account, to verify that the system correctly handles and rejects a logic attempt when invalid email is paired with an incorrect password. Ensure system authentication fails with invalid credential. Ensure a clear error message is displayed to the user. Ensure the user is not granted access to that dashboard. So, try natin yung mga so nakita natin dito may lumabas dito sa baba na invalid credentials provided kasi mali yung password na nilagay natin. So dito naman sa too much attempt, para ma-trigger natin yung too much attempt, kailan tayo pabalik-balik. Ito, so nakita nyo may nakalabas na notification na too many attempts kasi nga marami ka na nag-attempts ng pag-login ng mga mali na mga credentials. So sinasabi dito is to verify that the system temporarily locks as a user out after exceeding the maximum allowed number of consecutive failed login attempts. Ensure the system force protection mechanism is functional. Then dito sa functional test validator error, add students. So dito sa add student, bit muna tayo ng ano mama should Sa'yo baka ayaw di ay. Ay. Ano ba? So let's continue. So dito naman sa validator error advisor add student, so nakalagay dito is the scenario test the system validation when the user attempts to save students records with missing required fields to verify that the system prevents submission and display an error message when required fields are incomplete. So, try natin dito. Address. And so nakita rin dito may notification na lumabas na validation error, please fill all required fields before saving. Kasi sa nakikita natin dito sa form na ating pinilapan is may field na
nakalimutan natin lagyan, which is itong contact information. So para mag-successful ito, just click this blocks and fill up. So lagyan natin dito. So nakita naman natin lahat ng mga fields is nilagyan na natin, na-fill upan natin, including the sex is pilitin na yung sex and save all. So nakita natin may notification na lumabas na save student records. So click natin yes, all records. So dito naman sa failed error to move trash advice. Dito naman this scenario tests the system behavior when the user attempts to move a violation record to trash, but the process fails due to invalid selection or system error. To verify that the system properly handles failed trash action and display an error notification. So dito naman sa So dito naman, yun kanina, ang sabi dito kanina is failed error to move to trash. So ganito yun, para ganito, pag click mo ng move to trash, may lumabas na please select at least one advisor. So kasi ang nakasabi dito is this scenario tests that the system behavior when the user attempts to move evaluation records to trash, but the process fails due to invalid selection or system error. Kasi kinakailangan natin para mag-move tayo ng isang advisor, kailangan natin pindutin yung checkbox sa gilid before natin i-click tong I move to trash. May lumabas dito ng notification na are you sure you want to archive one advisor? Just click confirm. So nakita natin kanina, 4 to kanina mga advisor, ngayon 3 na lang sila kasi yung isa na move natin sa trash. So ito naman sa archive student error to delete permanently. Ito naman dito sa students. Punta tayo dito sa students. So dito naman sa student archive, makikita natin dito yung mga archive na student. So kung i-click mo lang itong delete agad, may lalabas na please select at least one student to delete permanently. Kung gusto mong mag-delete ng isang student permanently kasi inactive naman siya, or pwede lahat ng students nga nandito sa archive student i-delete mo permanently, just click select all or checkbox sa gilid ng kanilang mga names. So in this scenario, I will click this select all and delete permanently. Then there's a notification warning, this will permanently delete these students, this action cannot be undone. So just click lang ng confirm and that's it. So makita natin dito sa archive students nawala na yung dalawang students na nandito kanina kasi dinelete natin permanently. Para makita nyo na delete talaga natin sila, tignan natin dito is kung meron ba sila dito. So nakita natin wala naman. So proceed tayo dito sa archive student error to restore.
This scenario tests the system behavior when the user attempts to restore a record, but the process fails due to invalid record or system issues. To verify that the system properly handles failed restore action and display an appropriate error message, user must be logged in as a prepick selected ID does. So dito naman, try natin. Ang ito-try natin is paano ma-field ang pag-restore ng isang students. Kung i-click mo lang agad-agad itong restore, ito ang lalabas. It means failed yung function niya dito kasi nga hindi ka nakapag-select ng students na i-restore mo. So para maka-restore ka ng isang students or multiple students, just click select all or inbox sa mga gilid ng kanilang mga names. So in this scenario, I will click this select all and restore. Just click confirm and done successfully. So nakita natin dito si Miguel and Angelica is na-restore natin sila. Status nila is kanina inactive yun kasi ngayon active na sila. Tapos dito naman siya functional test, set appointment error. So dito sa set appointment error, hindi ka makapag-set ng appointment unless hindi mo pipindutin ay ito, pag click mo itong set appointment, may lalabas na please select at least one violation to schedule. So kanina nung nag-set tayo ng appointment kanina is agad-agad nakaset tayo kasi nga anong ginawa natin, pinindot natin itong checkbox sa gilid. Napaka-importante yung checkbox dito sa gilid kasi nga ito yung paraan para lahat ng mga button dito is gagana naman siya pero failed yung lalabas kasi nga hindi ka nakapag-select ng students, one student or multiple students na i-set mo ng appointment. So para ma-correct ito, just click Samantha Cruz checkbox and click. So, lagay mo lang dito is and so ayun. So para makita natin yung mga appointment, ito check natin ito. So makita natin dito si Samantha Cruz na naseta natin sa appointment natin. Yung status niya naka-schedule na sa schedule na yung status niya. Nandito yung date kung ano, kailan at anong oras. So dito naman sa pag-create ng anecdotal, user attempt to create anecdotal without selecting any complaint records. Verify system prevents creating anecdotal without selecting records. So ganito, pag hindi ka nag-select ng students or mga violator, kung hindi ka nag-select ng students or mga violation records, hindi ka makapag-create ng anecdotal. So kung pipindutin mo lang ito, lalabas talaga itong notification na ito kasi nga wala kang pinili ng students kahit isa na para makapag-create ka ng anecdotal. So pag-create ng anecdotal, click mo lang checkbox sa gilid. Kung gusto mo naman lahat, click mo itong checkbox kasi itong checkbox dito sa taas, ito yung select all. Kung gusto mo sila lahat gawan mo ng anecdotal, pwede. Kung gusto mo isa lang,
or dalawa, pwede rin. So, try natin. Si Angelica Lopez, great anecdotal. So, nakalagay dito is solution and recommendation. So, lagay natin dito ng yun pala, lagay natin dito is community service. Asip lang ito kasi nga ipapagana lang natin. Recommended. 3 weeks. Ganyan. At least, okay. 3 weeks of community service. So, ito. Okay, wait lang muna. Ito. Daniel Ramos, create tayo dito and continue. So, nakita natin dito sa anecdotal records created successfully. So, kung gusto mo namin i-print yung anecdotal niya, pwede. Ito yung lalabas. Student information, solution implemented, and recommendation. So, dito naman sa baba, kita natin dito yung student name and signature, parent or guardian's signature, and prefect of discipline in charge. So, kung gusto mo na hindi mo naman i-print, just click okay lang. So, tayo dito sa anecdotals. Nandito yung si Daniel Ramos. Kasi, nakakreate tayo ng anecdotal niya. Nakalagay dito sa solution is community service, and recommendation is 3 weeks of community service. So, let's proceed sa missing email missing at symbol. So, ito, karaman ito, nangyayari ito sa mga nangyayari talaga ito sa mga user. Kasi nga, yung merong mga kulang sa kanilang paglagay ng mga username. So, for example, ito. Yan. Nakalagay dito sa baba, the email field must be a valid email address. Kahit ano ba tawag dito, kahit correct naman yung password mo, tama naman yung password mo at email mo, hindi ito magpo-proceed kasi nga may kulang. Yung kulang dito is at symbol para makalagin ka. So, ang sinasabi dito is testing system behavior when creating an advisor with email missing at symbol. Verify that the system validates email format without at symbol. So, ito. Kasi nalagyan natin ng at symbol, na-open natin yung account ni Prefix. So, dito naman sa Prefix, create student with unregistered parent. So, ito. Sa pag-create ng students, kinakailangan yung parent niya dito is registered, hindi yung mga unregistered students. So, try natin yung mga unregistered kung may lalabas ba na field. So, ito.
Lagay natin dito, for example, ganito. Ito yung mga unregistered parent ito And, so, nakita dito, merong lumabas na notification na validation error. Please fix the following errors has required fields. So, bakit hindi tayo nakapag-save or nakapag-add ng isang student? Kasi, naglagay tayo dito ng parent na unregistered. Ang system natin is hindi siya makapag-create ng isang students kapag yung parent na nilagay natin is unregistered. Kinakailangan talaga is registered talaga na parent ang natin ilalagay para makakreate tayo ng isang students. So, lagay natin dito yung registered na for example, ito si Juan de la Cruz and Sebog. So, nakita natin dito kanina may error. Ngayon, sinasabi ngayon, save student records. Are you about to save one students? This action can be undone. Just click yes, save all students. And so nakikita natin ito sa itaas, yung inad natin ganyan ng students is nandito na. Si Regine Digala. So, dito naman sa create function that's not in the database. So, this scenario test if the system prevents the prefect from creating or saving a new function that is not yet registered in the database. To verify that the unregistered function cannot be added without validation or admin authorization. So, ito. Kung mag-create ka ng isang violation, so, let's try. Samantha fence, lagay natin dito is carnapping. Click natin add to summary, may lalabas na incomplete. Please fill all fields. Kasi nga naglagay tayo ng offense and sanction dito na wala naman sa ating database or wala dito sa ating offense and sanction. So makita nyo dito sa offense and sanction, wala tayo nakita na carnapping dito. Yun yung nilagay natin dito doon kanina is yun ay unregistered or ano ibig sabihin nito? Wala sa ating database. So maglagay tayo para ma-correct yun, maglagay tayo ng mga offense and sanction nga nandoon sa ating database. So maglagay natin ito. Repeat verbal 11/06/2025 palagay dito school add to summary and done. So nakita natin dito sa version summary, pag ganito nang lalabas, ibig sabihin pwede tayo maka-add ng violation kasi nga yung sanction na nilagay natin offense na nilagay natin is nandoon sa ating database. So, click na natin save all records and done. So, ito. So,
Makita natin dito si Samantha Cruz. May incident na nangyari sa school. Offense, verbal, etc. So, dito naman sa clicking save all without clicking sa add to summary. So, dito pag-add natin ng violation, say Mark De La Rosa inappropriate verbal 11/06/2025 11:11 AM incident blah 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 ganyan dyan. Pag automatic tayo mag-save ng all records, may lalabas na hindi tayo makapag-proceed or makapag-create ng violation kasi hindi tayo nag-click ng add to summary. Kinakailangan talaga makita dito sa violation summary lahat ng violation record, kung sino yung violator, anong offense and sanction niya, at anong date and time, and also the incident details. So para correct ito, just click lang add to summary, and sa nakita natin dito si violator is si Mark De La Rosa. Ang offense and sanction na is, ang offense niya is inappropriate use of social media. So nakita natin dito, and ang kanyang sanction is verbal warning, and nandito yung complete, ito yung time and date, dito incident. So para maka-create, click lang and done. So okay, that's all for today. Thank you.